Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung iba't ibang pagtugon habang busy po yung OBP sa libreng sakay at saka paghanda po ng mga pakain. In contrast naman po, busy rin po yung iba't ibang ahensya sa paghanda po sa SONA. Pasensya na kayo sa boses, medyo I'm under the weather na. Okay. Nakakatawa po, no? Samantalang yung HOR naman ay busy rin po sa wala pong pakailam. Busy po ang HOR sa kanilang mga press con, no? At yung press con po nila wala pong kinalaman sa pagtugon sa baha, kung hindi ipagtanggol ang sarili na legal yung kanilang ginawa na impeachment, no? Nakatutok pa rin po sila sa impeachment. At yung isa po nilang dalawa po, no, press con ng mga senador sa mga prosecutor at press con po na ni spokesperson na tumitira po sa ICC o kay Duterte sa ICC. Hindi ko na po malaman tong HOR, no? Saan po nagmumula yung kakapalan ng apog ninyo? May balak pa po yan imbestigahan yung Dolomite, Antindi. Na dahilan ng dahilan ng baha. At kapuna po na rin po, tahimik po yung mga loyalista kapag tanggol po ni BBM ngayon. Nagpahinga sa kaatake sa mga Duterte. Pero meron pa rin mga atake po sa Duterte. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Magkwentuhan po na lang tayo dito po sa mga reaction natin sa pagtugon. Okay, unahin na po natin to, no? Pero bago yan, pindot na. Hindi makapagsalita ng maayos. Okay, meron pong nakakatuwa na post, no? Hindi ko po alam kung matutuwa kayo. Ang sabi po ni John B. Cremulya sa kanyang post na pinapakita po yung background niya po yung satellite ng Bagyo. Ang sabi niya nung una, mga abangers. Ang ibig niya sabihin ng abangers, yung mga nag-aabang ng deklarasyon kung may pasok ba wala. Mga abangers, wait lang kayo, kakain lang ako. Tapos nung makakain, mga abangers, sarap ng bogchi ko. Sa kabusugan, ay nako, naidlip ng sandali. Eto na ang inaabangan ninyo. Parang nantatakaw pa no? Alam mo, John Vic, mawalang galang na po sa siguro, sa tingin mo nakakatuwa po yan, no? Yung ginagawa nyo. Binabagayan po siguro kung iba magdi-deliver niyan, nakakatawa. Pero kayo po, galit po ang inani ng patawan ninyo. Kasi napaka-insensitive na magbiro kayo, no, na ang tawag nyo pa abangers. Parang napakalaking insulto na ang tinatawag nyo na abangers, na parang inip na ba kayong maghintay kung may pasok o wala? Alam nyo po, kinakailangan nyo pong maging maagap sa pagdideklara kung may pasok o wala. Kasi po, buhay po ang nakasalalay dyan.
Okay lang po yung mga batang yung mga batang pasaway na konting malakas lang ang ulan kahit walang bagyo hindi napapasok. No, yung mga nakakatakot po. Ewan ko lang kung naranasan mo na, John Vic, na yung mga anak mo dahil mga naghabol ng honors. Yung po nakakatakot eh. Marami po sa amin, no? Yung mga anak na hindi uma-absent, hindi pala absent. Hanggat walang deklarasyon kahit alam nang bumabaha. Ang hirap po pigilan, no? Mga honor student kasi mga anak namin eh. Mga Dean's Lister. Kahit nasabihin ko na, anak, paano ka makakarating sa eskwela? Tapos lolokohin nyo pa yung deklarasyon. Pwede nyo naman ideklara na magpapadelay pa kayo. Sana kinoconsider nyo, marami pong mga lumuluwas para pumasok. Dito po sa Maynila, no? Yung kanilang pinapasukan. 2 oras yung biyahe sa normal. 3 oras o 4 na oras pag mayroong mga baha-baha ng konti. Ina-adjustan po nila yung deklarasyon ng mga taong concerned. Lubog na nga sa baha ang buong Kamaynilaan, Cavite, Bulacan. Ngayon ko lang po nakita yung Barasoing Church, no? Historical na Barasoing Church na lubog na lubog. Kaya insulto po itong ginagawa ninyo. Tawag nyo pa sa mga tao abangers. Kumbaga, kung tutusin po, ang tawag po sa mga tao ngayon, biktima. Yung lahat ng Pilipino po ngayon, biktima. Hindi po ng bagyo. Biktima, no? Ng mga paglulustay ninyo ng salapi. Alam na ng mga tao eh. Alam na po ng mga tao na wala naman po talagang katotohanan niyang flood control projects. Gumastos po tayo ng trilyon sa 2 taon po. Trilyon na po mahigit ang ginagastos natin para po sa flood control projects na wala naman po silbi. Gumamit ka ng trilyon, pera trilyon, no? O, ano pa po? Wala po talaga silang maipakita. Pero untouchable po ni isa pong senador o ni isang congressman. Napunan niyo po ba? Pag meron pong baklang gustong umihi, eto, babalik ko lang Rizon Tiberos ha. Pag merong bakla na nagpipilit umihi, nag-viral. Pag viral po, talagang iimbestigahan nila eh. Nagpipilit umihi dun sa CR ng babae. May Senate investigation agad. Kung ano-ano lang po, magkakaroon kayo ng mga Senate investigation, congressional hearing. Walang kawawaan, ang dami pong congressional hearing. Sa bagay, sa HOR po, no? Alam na namin eh. Isa lang po ang imbestigahan ng HOR. May kinalaman ba sa Duterte ang investigasyon? Kung wala, wag na tayo mag-imbestiga. Pero sa sangkatutak po na inimbestigahan nyo, both houses, Senate and House of Representatives, isa lang po ang tanong ko. Bakit po wala nag-iimbestiga sa flood control projects? Trilyon po yan, ha? Kung sinasabi nyo po na kaya naman may baha kasi talagang hindi naman mapipigilan yung baha dahil sobrang lakas ng ulan. Wala pong problema eh. Wala pong problema. Kung binabaha, lahat po ng Pangulo binaha eh.
Pero ito lang po ang tanging Pangulo na may trilyon na budget sa flood control. Ang ine-expect po ng mga tao, hindi pa naman po kalakasan itong bagyo. Normal lang po itong bagyo na to. Hindi po siya super typhoon. Hindi po siya consider na malaking volume ng tubig. Normal lang po. Nangungungo sa baradong ilong. Normal lang po. No? Imaginein po ninyo. Anong 1 billion per day? Hindi lang po. 1.3.33 ganun. Kasi 500 billion a year eh. 365 lang yung araw eh. So bigyan mo na may sobra pa. Ano po pagkakaiba? Lahat naman ng presidente daw. Miski naman daw si Digong. Lagi na lang. Wala na pong katapusan. May baha po ngayon. Bakit wala bang baha nung Digong? Walang ganyang kalaking pondo. Walang ganyang kalaking pondo para sa baha. Hindi po epektibo yung 2 taon nating nagpapatayo tayo ng flood control projects. Tanong, mayroon na ba kayong investigasyon? Tinanong nyo ba yung malalaking nakakuha ng kontrata? Tinanong nyo ba yung DPWH? Sinalang ba natin yung DPWH? Saan tong mga pinakamalalaki? Suggestion ko nga eh. 10 na lang yung hanapin ninyo. Kasi 5,500 yan eh. Yung 10 pinakamalaki. Nasaan yan? Yung pinakamalaking pondo. Ang hirap po bang hanapin nun? Hindi nyo naman kinakailangan sabay-sabay. Na yung 5,500 titignan nyo. Kinakailangan lang po. Kahit 10 lang. 10 lang. Yung pinakamalalaking budget, saan napunta yan? Pumunta kayo ron, tignan ninyo. Kung meron ba talagang pinatayo. Ang problema pa nito, kung ano-ano pa yung naririnig nyong dahilan. Naririnig ko na po LRT-7. Minasama na yung LRT-7 kasi kay Duterte ginawa yan eh. Ginawa ni Duterte na naman yan. Dolomite. Ang dami nyo iniimbestigahan eh. Dolomite. Iimbestigahan nyo. Nakikita naman namin ng Dolomite. Hindi naman po flood control project ang Dolomite. Ang Dolomite po ay paglilinis ng Manila Bay. Nakita nyo po ba yung Dolomite? Luminis po ba ang Manila Bay, yung bahagi na yun? O di tagumpay po, yun yung purpose niya eh. Ang purpose nung Dolomite Beach na yan, luminis yung Manila Bay, unti-unti. Tapos yung iba naman, Cavite naman, Bulacan naman, kung sino pa po yung mga nasa Manila Bay, kanya-kanyang linis. Tapos, bago nyo itapon yung tubig na marurumi sa ilog, lilinisin muna. Yan po yung simbolo ng Manila Bay. Oh. Nakita nyo naman. Bakit hindi natin hanapin yung trilyon na budget? Baka yan ang totoong ghost project. Wala po bang checker? Tapos makikita mo pa yung DPWH. Nagkakabit ng tarpaulin ni Marcos. Sona. Pakapala na lang na mukha. Wala na kaming nakikitang yung mga truck ng mga AFP. Nawala na po ba yung mga truck nyo AFP?
Wala po kami nakikita gaano ng mga rubber boots na sumasagip po. Nagpapasakay. Buti pa nga yung OBP, oh. Office of the Vice President, very visible. May libreng sakay, meron. Maliitan lang po. Tama, pwede nyo po sabihin, maliitan lang po ang tulong ng Office of the Vice President. Kasi tinanggalan ninyo ng pondo. Dapat nakakalat po yung Office of the Vice President sa buong Pilipinas. Mabilis po yung pagtugon sana. Hindi makapag-operate yung mga satellite offices dahil tinanggalan ninyo ng pondo. Tapos maririnig natin, mga abangers, sarap ng bogchi ko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. O eto na inaba pa, tinatakam pa. Paimportante masyado. Alam niyo po kung saan po palpak? No? We are a disaster-prone country, sabi ni BP Sara. Pero taon-taon na lang, para bang nag-aantay lang tayo ng kalamidad at emergency. Wala pong pagtugon. Sa buwisit nga ni BP Sara kasi ang narinig pa na pagtugon, no? Ang narinig pa po ng pagtugon, yung pagtugon na walang katuturan. Ano po yung sabi? Ano po yung sabi ni BBM na kalat na? Ipunin yung baha para may magamit. Tapos, pag pinagtatawanan natin si BBM, kasi marami pong vlogger na pinalalabas habang bumabaha yung sinasabi ni BBM na ipunin yung baha. Galit pa yung mga loyalista eh. Hindi raw natin naintindihan yung sinasabi ni BBM. Naintindihan namin. Maganda yung ideya. Ipunin ng baha. Ang tanong, paano nga? Ibig sabihin, popondohan na naman natin para tuloy-tuloy yung pondo. Kasi hindi napapayag. Nakakahiya na po na magpondo pa kayo ngayon. Malapit na po yung pag-usapan na naman yung budget. Nakakahiya po na magpopondo na naman kayo ngayon. Sa flood control na naman. Kaya, iba naman, iibahin nyo lang yung tawag. Ano naman ang itatawag nyo? Hindi na flood control. No? Catch, sasaluhin. Catch basin. Tinitiyak ko, ganyan naman po yung magiging ano. Magkakaroon naman po sila ng mga proyekto na catch basin. Para tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy tayo nagbabudget ng trilyon-trilyon. Ayaw na ng mga tao ng flood control. Mga catch basin naman. Kasi yan yung pinangako ngayon eh. Sasaluhin naman yung mga baha na yan para may magamit sa buti pa si Kiko. O, eto sinabi ni Kiko pakinggan nyo. We need to act now, and that means investing in long-term and sustainable solution. Ang gagaling ng mga dilawan minsan. Balik na naman yung mga dilawan, balik na naman yung mga solusyon na walang ibig sabihin. We need to act now. Kinakailangan natin kumilos ngayon at magkaroon tayo ng long-term sustainable solution. Ano nga yun? Utang. Panay kayo salita. Yung mga dilawan, alam mo, yung mga loyalista, si Marcos, panay pangarap, panay pagmamalaki, panay photo ops. Yung mga dilawan naman, panay salita lang. Kinakailangan na natin kumilos. Kung hindi ngayon, kailan pa?
Long term dapat ang solusyon. Ano nga yun? Panalo na nga kayo eh. Nanalo ka na nga, senador. Ano nga yung long-term solution? Nasanay na po kami sa mga Duterte. Pinasisimple lang po yung salita. Ano po solusyon sa droga? PI kayo, pag hindi kayo tumini, papatayin ko kayo. Ganun po kasimple. Introduce ng tokhang. Kakatukin. Pag ayaw mo tumino, titimbuhan ka. 3 milyon ang tumino. Hindi po totoo yung sinabi nila, patay lang yung tokhang. 3 milyon nga yung natukhang eh. Mga nakaganon pa eh. We need sustainable, long-term solution. We must act now. This is a long-term problem. We need a long-term solution. Hindi po pwedeng taon-taon tayong binabaha. Expected na natin yan. Babahain tayo. Kaya, kinakailangan na nating umakto ngayon. Long-term dapat. Putang salitaan yan. Wala namang mga katuturan. Tanungin mo sila, kailangan natin basagin yung pader ng kahirapan. Tadyakan ng mga kakabwisit. Yung mga, ano mo yun, yung may problema ka na sa gobyerno. Tapos magsasalita pa ng mga walang katuturan. Long-term solution. Tangina nyo. Taon-taon na lang tayo. Kinakailangan na natin yung long-term solution na. Hindi na uubra yung mga poke. Okay. Taon-taon na lang ganun, sabi ni Vice President Sara Duterte. Wala talagang mga proyekto na nag-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo. At yung baha at maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. Humirit din ang bisi sa pahayag ni President Bongbong Marcos na ipunin ang tubig para gamitin sa agrikultura. Ito po ang sagot ni BP Sara. Ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may inom siya. Buisit na po si BP Sara eh. Yan ba solusyon mo? Ipunin ang tubig? Sige, mag-ipon po tayo. Dalhin po natin sa Malacanang. Pare-parehong mga walang katotoran. Pero tinanggap na po ng mamamayan natin, no? Tinanggap na yan po lahat. Ang lagi pong may kasalanan dito, panay kayo po na, hindi kayo magtrabaho. Pinupuna nga namin, yun nga yung trabaho namin, punahin yung mga dapat nagtatrabaho. Nasaan po ngayon? Nasaan ang Pangulo? Yung mga dilawan kakamping, nagtanong ba kayo kung nasaan ang Pangulo? Wala na. Ang dilawan kakamping, wala po talaga kayong katuturan, kayong lahi kayo. Baliktarin, kakampi kung sino may kakampi, pwedeng makampihan. Mga wala kayong prinsipyo, kayong mga kakamping, dilawan, mga makabayan black. Ni hindi kayo maghanap ng Pangulo ngayon. Supporter. Ang hirap nyo pala maging supporter, no? Puta, wala na kayo nakikitang mali. Bayaan nyo po. Habang may buhay, mayroong. Habang may buhay, mayroong pagsubok. Pag may pagsubok, mayroong. Pag may pagsubok, mayroong pag-ibig. Napanood ko yung pare. Tuwan-tuwa ko eh. Samantala, nagsungit po ang First Lady nung siya po ay tanungin, no?
Bakas ang inis sa mukha ni First Lady. Nagulat ang residente ng Barangay 420. Akala ko ba nasa Saudi dito si First Lady? Araneta Marcos. Kasama si Nicolas Torre. Namigay sila ng timba ng pagkain at tulong para sa biktima ng sunog. Pero mas naging usap-usapan sa social media, naging reaksyon ng unang ginang sa tanong na isang lalaking nagbibideo. Ma'am Lisa, one question lang, ma'am. Bakit nandito po kayo? Akala ko, ma'am, nasa US kayo. Ayun. At dahil dyan, hinarangan na siya at sumakay na sa SUV. Tinitigan na masama. Huwag nyo kasing tatanungin kung bakit narito. Ang ano siya, no? Ano tawag doon? Omnipresence. Kahit saan naroon. Naroon lang siya sa lugar. Tama, may nakapuna nun eh. Yung namatay si Tantoko. Naroon siya, umaga namatay. Tapos, parang baliwala lang kasi hapon, umatay na siya ng may inatinan siya eh. Parang wala lang, no? May namatayan sila ng kasama. Imposibleng hindi pinaalam sa kanya yun. Hindi po, tuwan-tuwa nga eh. Nakikipagbiruan nga eh. Nasunugan po kami. Sabi pa ng reporter eh. Nasunugan daw sila. Okay. Ito po, napakasimple lang naman ng gustong sabihin ni Baste Duterte, Mr. President. Kung gusto mong bumaba ka na presidente, na wala kang problema, work, magtrabaho ka. Listen to the people. Tanungin mo ano ang problema. Ayusin mo. We all know. You do not know anything. Sige lang na lang photo ops. That's all you do. It's photo ops. It's PR. Yang mga picture mo na pinapakita, it does not put food on the table. Napaka-correct po. Yung mga tao po na marunong magtrabaho, alam po yung ginagawa ni Mr. President ay photo ops. Daig pa si Leni Robredo. At least si Leni Robredo, wala naman talagang trabaho dahil tinatanggal. 2 beses na binagyan ng trabaho, walang ginawa kundi magpa-preskon na magpa-preskon. Tinatanggal sa trabaho. Ayun po talaga nakakahiya eh. Sa totoo lang po, sa mga hindi po nakapanood ng ating kanina, no? Ng ating pong video kanina kasi wala nanood. May video po ako kanina wala nanood. Ipapakita ko lang po yung habang bumabaha po, very busy din po ang ating mga, asan na ba yun? Yung taga DPWH, kita nyo naman na wala po silang pahinga. Ang mga taga DPWH po ay hindi nagpapahinga. Viral po ang kanilang mga pagkilos nakakapote. Viral po to. This, DPWH on Sona. Bakit na si Bersaminado? Ayaw talaga nila ipakita eh. Sinuspende ng sa darating na state of the sa social media ngayong Martes. Ayan po. Yung viral na picture. Ayan, habang bumabagyo po, kawawa naman yung mga DPWH.
nagtatrabaho, nagkakabit ng tarpaulin ni BBM sa zona. Ayan. Habang pong busy ang lahat. Hindi nga po busy, no? Parang wala lang po. Wala kang nakikita na yung mga... Wala pong mga nagmi-meeting na mga cabinet official. Wala po yung mga nagtuturo na gano'n. Oh, ito. Wala yung mga... Yan yung mga namimiss ko kay Tatay Digong. Pag mga ganyan, nasa helicopter na sila ni Bongo, di ba? Tinitignan na yung malawakan damage. Okay. Pero ang pinakamasakit po, eto po, business as usual lang po sa HOR. Alam nyo, kayo HOR, yung House of Representative, yung mga congressman po natin, ang napuna ko lang po sa inyo, nung election, very busy po kayo. Before election, habang nag-election, busy po kayo namimigay ng ayuda. Bakit po walang congressman ngayon na nakikita natin no? Bakit po wala pong ako nakikita na dumog ng mga tao sa mga evacuation center at namimigay kayo ng ayuda? Naubos po yung pinamimigay nyong ayuda. Bago mag-eleksyon, ayuda. Araw-araw may ayuda. So anong gusto mong palabasin kung malapit na magharap si BBM? Malulutas na lahat ng problema natin? BBM at Trump daw magharap na. Malulutas na po, mabibigyan na po ng kalutasan lahat ng suliranin natin. Okay. Asan na po yung mga namimigay na ayuda ng mga congressman? Ngayon po kayo yung ngayon po namin kayo dapat makita na nagsisigawan yung mga tao na magpasalamat tayo kay Speaker. Dahil kung hindi dahil kay Speaker, wala tayong ayuda. Asan na po kayo? Yung mismong mga congressman yung nag-abot ng pera, asan na yan? Tuwan-tuwa po yung mga nabagyo niyan, nabaha. Ang sarap, di ba? Kung ang mga congressman po ngayon, naka-rubber boat po kayo, tapos pinupuntahan nyo yung mga nabahaan, at inaabutan nyo ng ayuda, wala pong tututol. Kahit kayo mismo mag-abot, hindi po kami tututol. Kasi eto po yung tamang oras para magbigay ng ayuda. Hindi makapasok yung mga tao. Walang mabilhan. Wag na nga ang pera di ba? Magdala kayo ng tigitigisang sakong bigas. Matutuwa pati mga constituents nyo. Pang-eleksyon lang ang baha ng ayuda. Tingnan nyo. Isa na lang nga pinagmamalaki ni Marcos na lahat po na naisip nila panayuda. Asan yung 20 pesos na bigas? Pamigay nyo na lang. Asan po yung namimigay ng ayuda? Ngayon po, kinakailangan yung pamimigay nyo ng ayuda. O ano po ang ginagawa nila? Business as usual. Press con lang. Alam nyo kayo, no? Siraan pa rin si Sara Duterte. Na legal daw yung kanilang Sinabihan na po kayo Sinabihan na kayo ni Mig Zubiri na wala naman kayong ebidensya. Ano sabi ni Mig Zubiri? Ang ginagawa nyo, witch hunt. Sinagot nyo ba si Mig Zubiri? Ha? Pinatunayan nyo ba na hindi witch hunt yung sinabi nyo?
Ebidensya? Nagpakita na ba kayo na ebidensya? May nakita na ba kayo ebidensya sa kasalanan ni BP Sara? Wala. Bakit? Badong, ibig mo sabihin, gustong-gusto nila mag-impeachment kahit walang ebidensya? Oo. Kasi doon lang sila hahanap. Doon lang sila hahanap ng ebidensya. Pabubuksan nila sa impeachment court yung passbook, yung bank book. Kung ako sa impeachment court, bakit namin bubuksan? Ano ba akusasyon nyo? Meron ba kayong testigo na nagsasabi na nagdeposito si BP Sara bago namin buksan? Noel Rapols, thank you very much sa THB 35. Ganun po dapat eh. Huwag po kayong bumigay dyan sa mga hinayupak na yan. Presscon pa rin ang kailangan sa inyo mga congressman. Ngayon kayo mamigay ng ayuda. Presscon pa rin, sukan-sukan na sa inyo mga tao. Tinanong kayo na Supreme Court. Tignan nyo ang ginagawa nila. Ayaw nyo sumagot sa Supreme Court. Diba? Pero sinagot nyo yung, hindi nyo sinagot sa Supreme Court, sinagot ninyo sa Presscon. Ano sabi nila sa Presscon? Wala lang. Kasi press yung kaharap nila eh. Yung press kasi, ano mang sabihin nila, yung press natin, yung media natin, ayon lang ng ayon. Ano man ang sabihin ng mga congressman, yan na yun. Susulat na nila yan na yan na yung totoong balita. Aayunan lang sila ng press eh. Di ba? Ano sagot nila? Simple, yung mga hindi nila masagot, yun po ang dahilan kung bakit illegal yung kanilang sinampa. Kaya kayo dyan sa Senado, hindi po usapin ng kailan itutuloy. Usapin to na yung bang pinasa sa inyo ay legal o illegal. Kaya Tito Soto, Ping Lacson, Rafi Tulfo, lahat na nagsasalita na dapat si BP Sara, no, humarap sa inyo. Illegal nga yung sinampang reklamo. Aminado nga sila. Oh. Hindi nila pinakialaman yung tatlo. Oh. Yung ika-4, sa presko nila, sinabi nila. Oh. Hindi raw umusad yung tatlong impeachment. Dapat nireten nyo yan sa Supreme Court para ma-dismiss na yung kaso. Bakit hindi nila sinagot? Kasi lumalabas talaga, aminado naman sila, ika-4 na impeachment yung pinasa nila. Kung ika-4 na impeachment po yan po ay illegal dahil isang beses lang po dapat sa loob ng isang taon. Bakit nyo lilitisin yung illegal na reklamo? Kayong Senado, maniningil po kami, illegal na nga eh. Kung gusto nyo lang kasi maging parte kayo ng paninira kay BP Sara, yung mga Chis Escudero na yan, nagkukunwari lang yung mga yan. Mga baliktarin nyo, huwag kayong magtiwala dyan. Tama yan, in-expose kayo. Oh. In-expose kayo ng mga media. Si Chis Escudero, meron kang insertion. Ang problema sa media, bakit si Chis Escudero lang? Pinakamaraming insertion sa budget si Martin at saka si Saldico. Bakit exclusive lang kayo kay Chis Escudero? Kasi nangangamuhan din kayong mga media talaga eh. Kilala na namin amo nyo eh. Bakit hindi nyo banatan yung amo nyo? Bakit si Chis Escudero lang? Sagka si Chis Escudero? Ang habol ba ng amo nyo? Matanggal si BP Sara at sagka si Chis Escudero sa pagtatanggal kay BP Sara? Baka sana yung amo nyo na walang kalaban kasi.